Nag-aalala po ang mga fans ni Grandmaster Magnus Carlsen sa pinapakita na performance nito sa mga sunod-sunod na torneo niya. Unang-una po sa Norway Chess, abay muntik pang makulembat siya doon eh. Pinagtatalo siya nila Pragnananda, nila Wesley So at iba pa. Talagang nagkalat po kasi out of 6 players, pang-apat lang po siya sa standing. Kulelat pa nga sana kung natalo last round eh. Anyway, pagkatapos po ng torneo niya doon, naglaro po siya sa ASEAN Esports na kung saan siya ay nag-champion. Pero ang nakalaban niya doon na pinakamalakas lang ay si Isipenko, si Lekwang Lem at si Martinez. Karamihan po ng kasali hindi po ganun kalakasan kung ikukumpara natin sa mga elite player. At eto na nga, another tournament ang nilaruan niya dito po sa kakatapos lang na FIDE World Rapid Team Chess Championship na kung saan ka-teammate niya pa si Wesley. Board 1 po siya naglalaro. At sa kanya pong paglalaro sa board 1, for the first time, simula nang pinalo ko to si Magnus Carlsen more than 10 years ago, ngayon ko lang siyang nakitang ganito. Sa last 4 games po na nilaro niya, ang kanyang score, 0. Pinagtatatalo. Ipapakita ko yung kabuuan na performance niya sa torneyong ito mamaya, pero i-analyze muna natin yung kanyang mga laban. Unahin po natin yung unang talo niya sa torneo dito po kay Arjun Erigaisi. Puti po dito si Magnus. Bilisan ko lang ng konti yung opening kasi medyo normal naman yan. Queen's Gambit decline, Bishop to E7, yeah, Bishop F4, tapos E3. Tamang develop lang, napakasimple, di ba? So nag-C5 po, parang taras yung datingan na kinapture po yan, tapos develop lang. Linya yan eh. Kasi hindi naman ito madepensahan eh. Nag-knight C6, B4 kasi pandepensa binantayan na kabayo. So anytime pwede nang kainin yung C5 dyan. So ang ginawa po is Bishop to E2 na kung saan kinapture muna yung C4 kasi gumalaw yung bishop, gusto ng tempohan at gumalaw ulit, capture, at ang ending po is medyo close to equal yan. So walang masyadong kaguluhan, nag-castling knight lang po sa may H5 na kung saan mabilis sinitira ni Arjun is trying to get rid of that bishop on F5 na kung saan tinirahan lang na queen to E2. Bishop on F4 pala to. Anyway, dahil hindi mo iniwas, kinapture po yan, binawi, and then nagtira lang po ng B6 para ilabas naman. Ito pong kanyang bishop dito, or pwede din dito, pero most likely B7 yan eh. Pagka B6 po, nag-rook to D1, hinataw yung reyna, tumakbo yan. At pagkatakbo, tumalon yung kabayo sa E4, dumevelop lang ng bishop, and then kinapture, takes, at kung papansin ninyo, very equal pa rin daw po according sa engine. Ang hindi equal yung oras. Halos 6 na minuto po ang kalamangan ni Arjun pagdating sa oras. Ang time control 15 plus 10 na. So may 10 seconds increment. Anyway, nag-knight lang po sa may G5 si Magnus na sinagot po ng knight to D4, nag-queen to D3, may threat na mate kaya dinipensahan, hinarangan, and then nag-rook to E1. After rook to E1, queen to C6, gustong matihin, dinipensahan po ng F3, and then nag-B5, hitting the bishop na, teka lang coach, bakit pinakain yan? Anong nangyayari dyan? Abay, hindi po pwedeng tikman, hindi po kinapture ni Magnus yan kasi may queen to B6. Ano ngayon, kiking move ka lang naman, tapos rook A to D8. Ano ngayon, itatakbo mo lang yung reyna. At pagkatakbo mo, rook takes D1, capture. Ito yung masakit yung pagka H6, aatras yung kabayo, sisimplihan ka lang ng knight to D4, may mga sacrifice dito. Ayun. Siyempre, nakita ni Magnus yun. Magnus yan eh. So, ang ginawa niya po, instead na capturing yan, abay, ang best move, aatras dapat, hindi umatras. Nag-sacrifice. Which is wrong. Bakit? Kasi kinapture lang yan eh. And then pagka-takes, which is nakakuha ng 2 pawn, no? Kapalit bishop, may queen check pa rin. Tumakbo lang. Nag-rook to F6, hitting the knight, na kung saan tumakbo sa G5. Inatake, mali pa nga daw yung atake, tama daw queen to C6. Ewan ko kung bakit, pero pagka H6 po kasi maganda naman, di ba? Atras lang yung kabayo. Ngayon, hindi palbas sa atras yan, may rook to E5 counterplay. Kaya hindi nagustuhan ng engine. Anyway, hindi tinira ni Magnus yun. Wala kasing oras. Chumik eh. Pagka-check, commending lang yung king, and then nag-knight sa F7 check, umangat lang, at lumipat po sa may E5. So, ito pong position na ito, losing for the side of Magnus.
Bakit? One piece done, walang masyadong compensation. Anyway, nag-rook to D8, mali pa nga daw. Balik natin ha. Bishop to C6 lang prevent to. Kasi may threat na ganito kaya dinipensahan. Kaso kahit depensahan ba dito tumalon? Nag-blunder din si Arjun kasi wala na ding oras. So halos close to equal pa. Mare-recover pa ni Magnus. Pumasok ng Reyna. Dumipensa atras balik ay mali. Mali yung atras balik. Ang tamang tira dito na. Ayun, iwas mo na yan dyan. Ang nangyari kasi pagka atras balik, mali kasi may rook to G6. Saka natin depensahan. Pwede mong depensahan dito, di ba? Kaso yung depensa dyan hindi maganda kasi may mga talon dito. Kaya ang ginawa niyang depensa dito na kung saan mas masagwa dahil tinapos siya ni Arjun by doing this amazing sacrifice. Kasi unang tingin po magandang tingnan atakado pa to, no? Tapos may depensang ganun. Ang hindi niya nakita, pamatay, brilliant sacrifice. Nag-resign. Bakit? Anong nangyayari? Pagka-takes mo dyan, capture. Harang, capture na naman. Takbo dito, check. At one piece down ka. Ayan maliwanag pa sa sikat ng araw. Kaya Magnus nag-resign na lang. Anyway, yan yung unang talo niya. Hindi pa na kontento si Magnus dyan. Sinundan niya pa ng isa pang talo. Ito, laban niya po kay Sugar Shan. Ayan, Ang nangyari po, basic na Sicilian lang. Ayan, normal lang na Sicilian. Close to equal. Actually, na-equalize po yan dito. Pakita ko lang mabilis kung saan po yung parteng importante. Kining mo ba lang, no? Okay? So, dito po nagka-problema si Magnus sa kanyang backward pawn. Pero nagawa niya na solusyon yan. Dito, napalit ang bishop. Okay, may backward pawn pa rin na problema. Pero nagawa niya nga na solusyon yan dito. Nagkaroon po siya ng D5, which is good. Kasi nawala yung backward na problema. Bakit? Libre yan na. May capture, mapapalit. So, very equal ito. Napunta sa endgame na equal. Ayan, depensa lang. So, dahan-dahan, ikutan. Ayan ikutan lang yan nangyari. Okay. Capture. Nasira pa nga niya yung pawn structure. Pero equal pa rin yan medyo blunder daw po ito. Ang tamang tira daw po is knight to b6. Bakit? Pag gumanito yan, lilipat ka dito, counterplay. Ang nangyari kasi gumanito, so nag b3, sinipa yung kabayo, umatras, and then nag-rook lang po. Naku, mali-mali na din si Sergeant Shea, no? According sa engine, ang best move daw po dito, g4. Halos matrap daw po yung Tori na to. Yan daw po ang gawin pero hindi nakita ni Shantian. Ang ginawa niya po is gumanito, inatake yung kabayo, dumipensa, and then umatake sa pawn sa e5, abay, counterplay sa may b4. At yan po ang nangyari. Ngayon, anong blunder ni Magnus? Paano siya natalo? This is very equal, guys, Tingnan niyo po nangyari kung paano nag-blunder si Magnus. Parang hindi talaga si Magnus, Inatake yung kabayo. Tumalon doon. Inatake. Capture. Takes, and then tumira siya dito ng rook to c8. So pagka rook to c8, tumira siya ng rook lang doon. Bakit? Para depensahan po yung pawn. Kasi yung knight gagalaw. Na kung saan sinagot ng knight to e7, hitting the rook. So napatakbo yan. At pagkatakbo, eto na. Dito na po nagkagulo ang mundo. Kasi ang pinakasimpleng tira ni Magnus, kainin mo na to. Diba? Kakainin yan, tabla. Alam niyo kung ano ginawa ni Magnus? Nakakabigla, nakakasopresa, nag-knight to c6. Anong meron dyan? Simpleng-simple, guys. Kulong yung Tori. Pusang gala. Kulong yung Tori. Ayun lang, napakulong lang po yung Tori ng walang kalaban-laban. Grabe yung blunder ni Magnus, no? So, gumanito, kinapture takes at wala na. Quality down. Wala. Yun lang yung blunder. Napakulong lang yung Tori. Pag time pressure, kilala natin si Magnus. Magnus na yan, pero napakulong niya yung Tori. Ito pa yung isang talo niya, magugulat ka din Kalaban niya naman dito, si Sindarov. Ayan tingnan nyo Simple lang po yung opening. Catalan. Paborito to ni Magnus Kasi tinuro sa kanya to ni ni Dubov Ayan didepensan. One pawn down pero may sacrifice kasi yan. Ayan ganda. Linya yan Takes, check, harang, and then knight to e5. Talagang pressure na matindi.
So, ang puwersado mong gawin diyan, ibalik mo yung piyesa, mag-knight ka sa D5, linya yan. Ngayon pagka knight to D5, ang best move po dito kainin. Pero si Magnus hindi niya po tineks. Ang best move diyan capture dito, eh, ta's pagkatira dito bishop takes. Okay, pagka pawn takes mo parang, nakahang kunyari kain ka lang dito, and something like this will happen. It's very equal, 'no? Ibalik natin do'n. So, ang ginawa po ni Magnus instead of mag-knight takes to C6, nag-queen to B4. Mali agad. Kasi may A6, oh. Tagal niyang pinag-isipan ni Magnus yan, nag-isip po siya ng almost 3 minutes sa queen to B5, eh, may A6 lang. Anong meron sa A6? Naku! Pag kinapture mo, which is parsado, knight to A5, kulong ang reyna. Yan ang nangyari. Napakulong yung reyna. So, napilitan kainin yung kabayo at nabigay po ang kanyang reyna. Ayun na nga. So, ito po ay lamang for white, pero hindi pa madali. Pinagulo ni Magnus, eh, no? So, ang ginawa po, umatras yung bishop, gumanon, okay, knight to C6. Okay, ang ending, kapalit ng reyna, isang tore at isang bishop. Diba? Ay, ito ba yan? Nakain yung anak ko, eh. Anyway, so nagtulak sa E4, lumaban pa, of course. Hindi pa naman ganun kadali yan, eh. Nag-E5, develop, pero ito po ay queenless, guys. So, it's a matter of technique pag ganito, eh. Winning talaga, eh. Ano magagawa mo? Ayan, oh. Talagang bibigay yan dahan-dahan. Hindi lang madali, pero sa mga ganitong level, alam na this. Lalo na kung hindi naman completely time pressure. Hindi time pressure, ang aga nagpa-queenless, eh. Ayan, no? So, this is completely winning. Dahan-dahan na lang yan. Unti-unti mag-i-improve. And eventually, mapapanalo yung laro. Pinapalit. Okay, may pass pawn. Dahan-dahan yan. Gusto ipalit. Okay. Yan nangyari, oh. Hanip yung pagkatalo niya na yun. One piece down, no? Ay, one piece queenless. Nakulong yung bishop. Tapos ang laban. Nag-resign na si Magnus dito. Grabe yung pagkatalo niya yan. So, pangatlo yan. Ito pa matindi. Kalaban niya si Suleiman Lee Aydin. Yan, bata lang to na grandmaster, eh. Scotch ang tinira niya. At ang ending, normal lang na ikot. Inatake yung bishop. Okay. Equal lang, equal na equal. B4, B6, magde-develop ng bishop. Ayun, equal na equal lang. Queen to E2. Knight lang po sa may F6. Medyo okay pa nga daw posisyon ni Magnus, eh. Pantay sila sa oras, ha. So, nag-bishop lang po doon. Inatake yung kabayo. Kuming move lang na mali. Ang tamang tira daw, Queen to C8. Ang hirap na mo maintindihan nun. Gusto mag-knight dito para depensa sa pawn. Yun ang sabi ng engine, eh. Ito daw po kasi mali. Pagkatira niyan, nagka-knight to G2, lumamang daw po bigla ang white. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero lamang daw po ang white. Ang ginawa is nag-knight lang po doon sa may dito, umikot, at pagka B5, mali pa daw, pero lamang po ang white yan. Umatras, nag-E4, ayun na, binibiyak na siya. Okay, lakas ng knight, papasok dito. Kaya nag-knight to E5, umatras yung bishop, nag-A6, kinapture yung F5, binawi po ng bishop of course, and then tumalon yung kabayo. Na kung saan, pag kinapture mo, pawn takes, lalakas yung bishop dito. Tapos pwede din pumunta yan sa E4, may knight to D5, ang sakit nun. Sakit nun, tapos F4, F5, sakit nun. Kaya sabi ni Magnus, sa'yo na yung tore ko. Kaso pag binigay mo yung tore, wala na. Losing na. Quality down. Walang compensation. Ano nangyari? Napakasimple, oh. Of course, Magnus ipipilit pa yan kasi hindi pa naman completely losing na losing, eh. Lamang definitely. Pero gugulo-guluhin pa yan ni Magnus. Pero quality down kasi eventually pag quality down ka. At ayan na nga po ang nangyari, oh. Inikot-ikutan na lang. Didahan-dahan, of course. Okay. Wala na. Yung knight, okay. Wala, quality down, eh. Pero may panggulo, kaso pag quality down ka kasi, quality down ka. Ayan, eventually, matitake advantage yung kalamangan na yan. Di ba? Wala, grabe yung tulak na yun, Bakit? Ay, lang, sakit ang push pawn. Ay, nako. Oops, ubos. Wala, bagsak yung magiging Santore, kaya nag-resign na si Magnus. Hanep, no? Parang hindi si Magnus. Parang ang nangyayari sa kanya, sinasaniban siya ni Kabatilan. Sinasaniban. Grabe yung mga talo niya, eh. Anong nangyayari kay Magnus? Bakit gano'n? Well,
kung ako ang tatanungin, is it over for Magnus? Tuloy-tuloy na ba ang kanyang pagbulusok? Ako, hindi mo pa masasabi yan, personally, para sa akin. Hindi mo pa masasabi yan. Nangyayari yan, baka nasa period lang siya na may problema ng konti. O hindi lang siya ganun ka motivated or wala talaga sa kondisyon. So, pero eto masasabi ko, 2 torneo pa na ganitong performance, masasabi natin medyo talagang declining si Magnus. Declining ng matindi. Anong dahilan niyan? Dahil ba may anak na siya? Maaari. O hindi natin masabi. O baka hindi na siya gano'n ka-motivated. Hindi natin masabi yan. Pero maraming reason at normal na pinagdadaanan niya ng mga player pag umaabot sa certain age or level, talagang nagkakaganyan paminsan-minsan. Pero hindi pa po tapos for Magnus Carlsen at tingnan natin kung anong mangyayari. Pero hopefully makabawi sa mga susunod na torneo. Anyway, ano ang naging final standing ng kanilang team? Ito po ang standing sa kabuuan. Tingnan po ninyo. Nag-champion po yung Dragon Shilling, which is team po ni Ding Liren. China, yung national team ng China, lakas. Tapos yung team MGDI, if I'm not mistaken, this is team po ni Arjun Erigaisi. Hexamine, ito pala yung Hexamine natin kay Arjun, no? Tapos Birdie and Friends, ayan, si Niman, Uzbekistan nandyan. At nasan yung team ni ni Magnus? Ayun, WR. Ang lakas ng team nila, guys. Pero sobrang sagwa kasi na laro ni Magnus, hindi niya nabuhat. Ang magandang laro si Pabi, si Wesley ayos din. Pero si Magnus, ang score po ni Magnus kabuuan, ito po, oh. Tingnan nyo. 3 points out of 8 games. 8 beses naglaro, 3 points lang. Ang tinalo niya lang ay Ivanchuk saka si Su Xiangyi. Nakalaban ko lang yung Su Xiangyi na yan. Natabla ko pa yan nung nakaraang Asian Team Rapid sa FIDE. Pero tinalo niya. So, ibig sabihin, kumbaga, medyo mababa yung level ng mga tinalo niya. Tapos tabla siya kay Artemiev. Alam ko si Artemiev, late pa yan ng 7 minutes pero tinablahan pa rin siya. No? Tapos, ayun. Last 4 games, hindi po nakascore. Hindi na nga po siya pinaglaro nung last game. Last 2 games ata hindi na siya pinaglaro. Kasi nung day 2, walang score si Magnus. 2 sunod naglaro, puro talo. Tapos nung day 3, 2 sunod naglaro, puro talo, hindi na pinaglalaro. Kasi everyday po 2-4 games eh. Dahil nga nagkakalat, hindi na pinaglalaro. I hope everything is okay with Magnus, pero obviously the performance itself is so bad na first time ko pong nakita si Magnus na may ganitong klaseng performance, 4 na sunod na talo. Grabe no. Day 1 lang siya may panalo. Maganda performance niya ng day 1. Naglaro siya 4 na beses, 3 out of 4. Tama no, 3 out of 4. Yun lang in score niya. Day 2, supposed to be 4 games since 2 sunod na talo hindi na pinalaro. Day 3, supposed to be 4 games pero 2 sunod na talo, hindi na pinalaro nung 2 sunod na game pa. Ganun nangyari kay Magnus. At dahil po sa hindi magandang performance na yan, medyo nakakalungkot. Anyway, abangan po natin yung mga susunod na laban dahil meron pa pong Blitz event at abangan nyo yung susunod natin na video dahil isa pong Pilipino ang nagpakitang gilas doon. Si IM Arca, i-reviewin natin yung mga games niya. Muli ito po yung Coach Billy Master, Daniel Causo. Maraming pong salamat sa inyong suporta. Don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po mga kabiyahe. Thank you po sa support. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.